sabi po na Executive Secretary Lucas Bersamin nito pong Miyerkules na hindi po siya kusang nag-resign. Anak mismo, Etong ganun, matindi, no? etong matindi. Oo. Dito kasi sa sitwasyon natin ngayon, mismong kapatid ng presidente ang nagsalita eh. At nakikita daw niya sa pamamagitan ng kanyang dalawang mga mata niya. At di ba? hindi lang yun, mukhang mga nauna pa rito, mayroon nang nagsasabi na ganito nga ang problema sa presidente. Hindi na po pwede yung address na hindi mismo ang presidente ang sasagot dito. Oo. Kasi sabihin na natin, dyan, palilipasin natin ang araw na ito. Walang opisyal na pahayag ang Pangulo tungkol dito at iba man nagsasalita, mananatili yung agam-agam no? Yung pagdududa sa isipan ng marami na, naku, adik naman palang presidente ng Pilipinas. Araw na po ngayon ng Miyerkules. Masayang Miyerkules sa inyo lahat. Masayang Miyerkules, Nelson. Ay, masayang Miyerkules, Jen, at masayang Miyerkules sa lahat nating kababayan. Lalong-lalo na yung mga kababayan natin na nasa ibayong dagat, Jen. Ayan. Nakikibalita sa mga pangyayari dito sa ating bansa. At maganda naman po, ang ibig sabihin ng maganda ay at least nagkakaroon ng mga resulta itong panawagan ng ating mga kababayan para sa transparency, accountability, justice, and peace. Ayun. Doon po sa 2 araw na ginanap na rally dyan ho sa Rizal Park, ay marami ho tayo nakikitang mga resulta, pangyayari. At kung Sa araw na ito, marami din mga development, Nelson, ha? At Antitindir ng mga development ngayong araw na ito. Hindi lang yan, Jen. May nakikita ako sa social media na mga dating pumupuna doon sa rally na yun. Kasi hindi nila naiintindihan kung ano talaga yun. Iba kasi nauuna yung pagpuna. Totoo. Pero nung nakita nila yung objective, nakita nila yung resulta, ay naintindihan nila na hindi naman pala ito, hindi naman pala namumulitika. Tama. Kasi kung may politika doon, sana meron tayong isinusulong na dapat ito ang presidente. Yan, dapat palitan ni ganito. Tayo po yung nanawagan ng transparency. Kaya ang nangyari, eto, nagkaroon nga ng mga transparency dyan. Ayan. Alam mo, dapat pag-usapan natin, pero mamaya, Nelson, sa atin hong mga kababayan, ay, nako, sabi ko nga po sa inyo, marami hong mga development sa pangyayaring ito, at ito ho ang ating tatalakayin ngayon pong araw. Doon ngayon pong araw. Ayan. At, teka lang, yung mga binabanggit po ni Nelson, ituloy ko lang ituloy ko lamang na meron hong mga tao na dati ay negatibo, kung ano-ano mga sinasabi doon sa naging pagkilos o bago pa nga gawin, makapagpapakita ba tayo ng sample direct? Ito nabasa ko rin ito sa mga online. Anong mga unahin natin diyan? Yung nauna na dati isa sa mga pumupuna itong mga ito pero nung nakita po nila, para hong sinasabi nila na, maayos naman pala. Yun naman pala ang gustong iparating. Yun naman pala ang gustong ipahayag ng Iglesia ni Cristo sa kanila pong 3 araw na rally. Ayun, hindi na nga po natin natapos ang 3 araw, kundi naging 2 araw na. Sapagkat yung 2 araw na yon ay sapat na para maisatinig po ang gusto ng ating mga kababayan. Pero teka lang hinahanap ko yung kahapon, tinalakay po namin ni Nelson, yun hong pagbibitiw ni Executive Secretary Lucas Bersamin at saka itong si BBM Secretary Amena Pangandaman. Pero ang development sa araw na ito, teka lang, si Executive Official ba ito? Si Executive Secretary Lucas Bersamin ay hindi naman daw po nagbitiw sa kanyang tungkulin. Meron tayong balita ukol sa bagay na yan at nililiwanag po niya, sabi niya, teka,
hindi ako nagbibitiw sa akin tungkulin bilang executive secretary. Ito po yung istorya ng binabanggit nating puntos na yan. Ano, ha? Para na sa ganon, ay makita natin ang konteksto. Ano, ha? Sabi po na Executive Secretary Lucas Bersamin nito pong Miyerkules na hindi po siya kusang nag-resign. Hindi po. Ano, ha? Sa isang panayam, ikinuwento po ni Bersamin ang, sabi niya, may tumawag sa akin eh. Isa pong malapit na kaibigan at sinabi sa kanya na kailangan na siyang bumaba sa pwesto. At ayon sa kanya, ano, ha, ang nagbigay ng mensahe ay hindi naman daw po taga Malacanang eh. Hindi naman daw po taga Malacanang ang nagsabi sa kanya. Pero pinagkakatiwalaan daw po ng palasyo para ihatid ang utos na iyon. At sinabi po ni Bersamin na hindi niya babanggitin kung sino ang taong iyon dahil nirerespeto niya ito. Ayun, no? Nirerespeto niya ito at matalik niya itong kaibigan. Pero itong kaibigan ang inatasang mag-abot sa kanya ng mensaheng kailangan na niyang umalis bilang executive secretary. Ayun, akala pa naman kahapon natin willing na willing, ano? Para nang sa ganun magkaroon ng malinaw na investigasyon sapagkat nababanggit nga yung kanyang pangalan at saka itong kanyang apo na si Adrian Bersamin. Ipinaliwanag pa po ni E.S. Bersamin na kapag may dumating na mensaheng ganoon, hindi na siya nagdadalawang isip. Sinabi niya na ang posisyon niya ay nakadepende sa tiwala ng Pangulo at hindi na raw po niya dinitali ang kabuuan ng pag-uusap nila ng kanyang kaibigan. Pero sinabi niyang wala siyang problema sa pagsunod sa utos na ito. At dinagdag pa po ni E.S. na inaasahan na niyang ganito ang mangyayari. Sinabi niya na hindi siya nadismaya at hindi rin siya yung taong nananatili pa sa isang lugar kapag hindi na po siya welcome. Kaya nga, di ba kahapon ang ibinalita natin, ang bago na pong Executive Secretary ngayon ay si dating Finance Secretary Ralph Recto. Pakinggan nga natin ang pahayag dito pong Executive Secretary E.S. Bersamin. Hindi ako nag-resign. The only letter that I sent regarding my position na wala na was that letter I signed yesterday late afternoon. Na sinabi ko, I bow to the prerogative of the President. Yung submit to the prerogative of the President to replace me kasi that is the nature of my tenure at the pleasure of the President. So wala, I will not also validate na may resignation ako kung wala. Somebody, a close friend of mine, at least as far as I know, called me up in the morning, mga siguro before 12 o'clock, to tell me na I am to leave as Executive Secretary, exit na ako. So sabi ko, walang problema yan. I will accept that because I'm only serving at the pleasure of the President. Hindi ko na tinanong. Dahil alam ko naman yan pag prerogative. Prerogative, you do not, the President does not need a reason. Correct. Yung impression na nag-resign ako, I never did resign. Ayon, ang tinig po ni E.S. Bersamin, Nelson, hindi pala siya nag-resign, kundi sinabihan na siyang magbitiw. Pero hindi rin nadirekta ang Pangulo nagsabi sa kanya. Kundi yung mensahe na yun, Nelson, ay pinadaan pa sa isang kaibigang malapit sa kanya. At importante dyan na nalaman ng taong bayan yan. Ha? Ayun, kasi tama ka. Yan nga po ang isa sa hinihingi natin, transparency. Ang ibig sabihin natin dito, kung ano talaga yung nangyayari, wag nang sana'y paikot-ikutin pa. Di ba? Ayun, sabihin nyo kung pagbibitiwin na po namin, aalisin na po namin wala pang resignation, sinabi mo nag-resign Diba? Totoo. Hindi, tsaka alam mo, ang Executive Secretary, sa lahat ng posisyon ng gobyerno, sa lahat ng gabinete, Nelson, iba yan.
ano yan kumbaga trust and confidence sa mga cabinet secretary, pero kumbaga higher level ng trust and confidence yan kasi Correct. ang executive secretary po, ang tawag dyan little president generation di ba? Kumbaga kung ikaw ay napili ng Pangulo, kung kaibigan ka niya, extraordinary pagiging kaibigan yan, no? Yes, Kasi nga, pero dito, ang napansin nga ng marami, ito nga, sinasabi ngayon ng ES, mahihinuha mo para may himutok din sa nason, di ba? Kasi para sabihin, kung ako yun, tatahimik na lang ako kung wala akong sama ng loob. Yes. Di ba? Pero dahil sa may sama ako ng loob, sino ba yung nag-interview? Si Eden ba yun? Si Auntie Claire? Phone patch interview, no? Yun. Para Full of reporters ata yun, ini-interview siya na doon nagsalita. Yes. Ito pong CES Bersamin. Kung ako ang Pangulong Bongbong, sapagkat teka lang, executive secretary ko yan di ba? Ako na magsasabi para hindi na na-edit, hindi na nagbabago, kung ano-ano ang gusto sabihin, ako na mismo magsasabi. Totoo. Ba't kaya hindi ginawa ng Pangulong Bongbong yan? Nelson, ano? Hindi natin malaman. Kasi baka naunahan nung... Minsan kasi may naunahan Nasabi na nag-resign Diba? Hindi, kasi kahapon ang balita natin, nag-resign. Parang yung willingness niya na pag-resign kasi nga, parang nadawit po ang pangalan ko Yung una. Yung una yung statement. Nadawit po yung pangalan ng aking anak, tsaka ni-name drop po yung pangalan ko. Yes. Si Secretary Amina Pangandaman, ganun din ang puntos, di ba? Na, para bigyan natin ng isang malinaw, patas na investigasyon, ay magre-resign na lamang ako sa akin tungkulin at papabayaan ko na yung investigasyon. Di ba? Pero ngayon, mukhang iba po ang sitwasyon pala. Iba. Batay sa pahayag ni ES Bersamin. Kaya nga dyan, ang panawagan nga natin, di ba? Transparency. Kung kayo ay may alam, di ba? May alam kayo na mga, ito lumalabas sa balita, pero hindi naman pala yun. Ina-encourage namin kayo magsalita. Ayun, diba? Para sa ikalilinaw ng mga pangyayari sa bayan, para sa tamang pagdedesisyon ng mga kinauukulan. Diba? So, hindi dapat manahimik lang. Hindi dapat manahimik. Hindi pa pwedeng nagmamasid ka lang ngayon, Jen. Kailangan pag nakita mo, teka, mukhang mali na yung sinasabi, Mukhang hindi ganyan ang totoong nangyari. Magsalita ka. Mukhang nalilihis sa katotohanan di ba? Parang ganun ang sitwasyon Kasi kung hindi ka magsalita, parang sabi nga nila, part ka ng cover up dyan. Yun. Di ba? At ito siguro dyan ang nagbunsod kay Senador Amy Marcos para magsalita dun sa rally na bagamat sa unang dinig mo ay parang, teka, hindi, personal yan parang away na ng pamilya yan Alam mo, Nelson, ako gusto ko lang i-dramatize ng konti. Dati, mga pulis, kapag may nag-aaway na mag-asawa, hindi nila pakialaman. Away mag-asawa yan. Totoo naman yan. Huwag kayong mag-ano dyan. O kaya maaway na magkapatid, nagsisigawan, mga kapitbahay, nabubulaho na. Huwag niyo pakialaman yan, away na magkapitbahay yan. Yes. Pero ngayon may bagong batas sa tayo, Nelson, na kahit na yan ay maaway mag-asawa, pero sa tingin mo nakakabulahaw na at nakaka-apekto na sa ating bansa at sa ating mga kababayan, karapatan mong, una, public scandal yan. Di ba? Pangalawa, pwede mong isumbong sa pulisya na nag-aaway ang ganito, ganyan. Di ba? At ito, matindi, Jen, Kasi sa pananaw ng iba, may nabasa kasi ako sa mga social media Dapat hindi yan ginawa dyan sa harap public, sa harap daw ng napakaraming mamamayan. Ang sabi nga nila dyan, don't wash your linen, dirty linen in public. Kasi pang pamilya daw yan Pero, depende ho kasi kung sino yung tao. Tama. Sabi nga nila, hindi raw tunay na kapatid. Sabi pa ng isa, hindi tunay na Pilipino. Hindi, may mga ganun pang pagpuna ang problema, Jen, ang kanyang kinakausap, presidente ng Pilipinas Nagbibigay siya ng mensahe. Kaya nga sabi niya, ading ko. Kapatid niya. Ina-address siya. Well, nasa harap siya ng taong bayan, pero ang kanyang ina-address ay ang kanyang kapatid na yun ang Pangulo ng ating bansa. At anuman ang kalagayan ng isang presidente ng bansa, ito po isang national issue. At hindi dapat na sabihin personal lang yan Ay, totoo. Hindi ba? Ay, alam mo, kahit nga sakit ng Pangulo
Ay, karapatan ng taong bayan. Itinatanong, di ba? Oo, karapatan ng taong bayan na malaman. Ay, anong sakit? Ay, may sakit po sa kalingkingan. Yun. Bagamat yan ay pilit na tinatago ko minsan, Nelson, ha? Pero ang taong bayan ay may karapatan, kaliit-liitan man pangyayari sa buhay ng ating Pangulo, ng ating Presidente. Bagamat dun sa rally, Jen, ang paksa ay transparency, accountability, Oh. justice, And peace. Peace, di ba? Oo. sa simula, akala mo personal na, para may ibang agenda ata yung sinasabi ni Amy. Oho. Parang nalihis doon sa... Kasi yun ang reaction daw ng mga iba. Yung una, di ba? Oo. Siguro sa simula mong pagkadinig, ganun nga. Pero pagka nilimi-limi mo yung sinasabi niya, mukhang kailangan nating pakinggan talaga. Kailangang pakinggan at kailangang malaman? Ganun ba ibig sabihin? Kailangan suriin natin kung totoo nga ba ito o hindi. Di ba? At Kasi hindi mo pwedeng outright at sabihin, teka, wag mo sabihin yan. Hindi pa pwede. Kasi bansa, kapakanan po ng bansa ang nakasalalay. Presidente, kalagayan ng presidente pinag-uusapan eh. Kung transparency, Nelson, alam mo kumbaga, kung ikaw ay leader ng bansa, dapat sa simula pa lang, transparent ka na sa taong bayan. Ganun ba ibig mo sabihin? Tama. Oh. Tama. Oho. Dahil nakasalalay sa pagdedesisyon. Kasi may nabanggit doon ang senadora dyan na minsan may mga maling desisyon naapektuhan. So kapag ka ganun ang nangyari, damay ho tayo mga Pilipino lahat, di ba? Siyempre. Desisyon ng Pangulo, siyempre ang epekto niya sa taong bayan. Totoo. Oho. Kaya siguro ay dun sa mga nagsasabi na hindi ito dapat na ginawa, may punto kayo sa unang pandinig. Biglang tingin. Sa Kasi biglang, nga naman personal masyado, di ba? Pero kung tutuusin mo at isasaalang-alang mo ang bansang Pilipinas at kung mahal mo ang Pilipinas at ang mga Pilipino, siguro dapat pakinggan mo yun So, bigyan mo ng pagkakataon na sabihin niya kung anong nalalaman niya, transparent. So, ibig sabihin, isang anyo din ito ng transparency. Tama. Transparency sa pamilya ng Pangulo. Ganun ba ibig mo sabihin? Sa kondisyon ng piloto ng bansa, kumbaga sa aeroplano dyan. Halimbawa, sasakay ka ng aeroplano. Kung ang mga piloto ay hindi naman pala dumadaan sa pagsusuri bago lumipad. Ay, naku, delikado tayo. Hindi ka sasakay, di ba? Hindi na. Kahit nga sa bus Pagka nakita mong lalasing-lasing yata yung driver, bababa ka. Totoo. Ay, kalalo ko sa aeroplano, nakasakay ka na. Nakita mo yung driver, pasuray-suray, tsaka magsalita. Ay, hindi po pwede. Ladies and gentlemen. Hindi po pwede, di ba? Di ba? Kaya, halimbawa, ilagay natin doon sa karaniwang pangyayari. Yung nagdadrive dyan, magdadrive pa lang, nasa terminal. Dumating yung kapatid niya. Oy, ba't ka magdadrive? Lasing ka, lasing, sabi nung kapatid. Pasuray. Ikaw pasahero. Sasabihin mo ba, tumahimik ka, babiyahe kami, personal yung away at saka muna. Hindi Hindi. Tama. Kapakanan ng mga pasahero ang nakasalalay. Kung driver, drunk driving, bawal yan. At kung ikaw ay alam mo ng lasing, sumakay ka pa rin, baka sumalpo ka sa poste na Meralco niyan. Kaya siguro, mahalaga na ma-address din itong issue na ito. So isang anggulo ito, sinasabi mo, na isang uri ng accountability at transparency. Yes. Sinasabi ni Senadora Amy. Kasi tayo mga Pilipino, tayo po apektado dito. Totoo. Halimbawa lang, hindi natin sinasabing totoo, ha? Paano kung totoo? Oo nga, teka. Di ba? Oo nga. Naitanong nyo ba sa sarili nyo? Halimbawa, totoo yung sinasabi niya. Ano mangyayari sa atin? Oo nga, bigla ko nag-isip, paano nga kung halimbawa sumakay ka ng jeep na... Pag-uusapan natin yung driver ng... Driver lang muna, wag muna yung presidente. Paano kung totoong nakadroga yung nagdadrive? Abay, di ano yan? Disgrasya. Walang sense of, nagpinapalipad niya ng sasakyan pagka nagkataon. Kaya yung away nung... kung nagsasagutan man yung driver at yung kapatid niyang nasa baba, hindi personal yon. Concern ang taong bayan doon. Tuloy natin ang ating talakayan. Baka lumamig. Kasi kanina, Jen, ang tinutukoy natin na nababahala ka. Pasahero ka lang Kung diba? driver, halimbawa, gano'n. At sinasabi natin na paano kung totoo na
may nakadroga nga yung driver, di ba? Dinrug test bago umalis Oo. Ay, positive ka sa droga. Paano? O kaya naman, positive ka sa alak. O kaya, di ba, sabihin na natin negative. Oho. Pero sabi nung hindi, ang totoo niya, tumirem. Di ba? Oo nga. May ngayon nagpapatotoong kamag-anak mismo. Etong Ganun, matindi, etong matindi. Oo. Dito kasi sa sitwasyon natin ngayon, mismong kapatid ng presidente ang nagsalita At nakikita daw niya sa pamamagitan ng kanyang dalawang mga mata niya. At hindi lang yun. Mukhang mga nauna pa rito, mayroon nang nagsasabi na ganito nga ang problema sa presidente. Paano yung punto na hindi, kaya mo lang ginagawa yan kasi may sama ka ng loob. Parang kasi yun ang kontra ngayon kay Amy, di ba? Na para bagay, kaya mo lang sinasabi yan kasi hindi ka makausap ng Pangulo, hindi ka makapasok sa Malacanang, parang itsapuera ka sa grupo nila kasi. Parang yun ang kanilang di ba? Ang kanilang iminamatwid, no? Maaring ganun ang depensa. Oo. Pero nananatili ang katanungan na hindi ba yan totoo? Oo. Mismong... At ito palang problemang ito, batay sa sinabi ni Amy, Oo. noon pa, buhay pa raw ang apo. Oo. Buhay pa ang dating Pangulong Ferdinand Edelin Marcos, yung senior. Tama ba? At lagi batay sa pagkakakwento? At siguro ito ay hindi nyo naramdaman kung wala kayo dun sa mismong lugar. Ayaw naman. Andun tayong dalawa, di ba? Andun tayo. Natulala ako Kasi first time kong marinig ang Senador Amy na magsalita nung hindi... Kung minsan, di ba, pagka nahihirapan siyang mag-isip ko anong sasabihin. Kung anong akmang pananalita, no? Kaya siguro sinulat yan. Kasi may nakita ko yung mga hawak sa papel para dire-diretso yung gusto yung sabihin, no? Oo. At ang naramdaman ko doon, siguro pati na yung mga nandoon, talagang matagal niyang kinikim-kim ito. Mukhang gano'n naman. Mahihinuha mo naman habang siya nagsasalita. No? At mararamdaman natin na... At nangingilid nga yung mata sa kanyang... luha sa kanyang mga mata. Oo. Di ba? Baka gusto ng kanyang kapatid na muli silang magkasama. Para bang pagmamahal sa isang kapatid? Ako sa tingin ko kay Senador Amy, parang yun ang gusto niya talagang i-mensahe. Kasi ang puna naman dyan, may nagsabi pagmamahal ba sa kapatid ang siraan mo ito? Yung ibinuyang-yang mo sa publiko ang kanyang kalagayan, parang gano'n ang ibig mo sabihin? Hindi rin pagmamahal sa kapatid nang hayaan mo siya na gumagawa ng naman. Totoo yun. Kasi pag hinayaan mo siya... Hindi mo sinasaway. Di ba, alam mo naman tayo, matagal tayo nagprograma tungkol dyan sa addiction. Kapag ka ang alam mo, isang tao na hindi nagumagawa ng masama, hindi mo sinaway, ang tawag sa'yo, konsentidor. Totoo. Konsentidor ka nun. Alam mo nang halimbawa gumagamit ng bawal na gamot, may bisyo yan. Tapos bayaan mo siya. Katawan niya yan, sarili niya yan. Hindi ko na pakikialaman yan. Ang tawag sa'yo, konsentidor ka. Pero parang, halimbawa, ikaw isang tunay na kaibigan, tunay kang kamag-anak, tunay kang kapatid, tunay kang anuman, ay gagawa ka ng hakbang at kaparaanan para mahinto sa kanyang problema. Nelson. At yun nga kapatid mo na sabihin na natin na nandyan sa ganyang kondisyon, Jen, sasabihin mo rin na magbago ka na di ba? At lalo na, ito kasi yun, family lang Totoo. Paano kung nakasalalay pa ang buong Pilipinas? Tama. At doon sa kwento ni Senadora, marami siyang attempt na itama. Marami siyang attempt na para itama ang kanyang kapatid. Tama ba? Doon sa kanyang kwento? Oo. Di ba? Hanggang dumating nga sa punto na mag-asawa ka na para baka yun manahimik. Para ikaw malagay na sa tahimik. Baka ikaw ay yun ang chance mo para ikaw ay yun ang sinasabi doon sa kanyang kwento. Ang sabi naman ng iba, kung talaga mahal mo yung kapatid mo, ba't hinayaan mo pang tumakbo sa pagka-presidente? Nanalo pa. Sana hindi mo na hinayaan. Kasi ang kanyang akala, sa tuwing itong kanyang kapatid ay, una, kinasal. Tapos, tumakbong vice president. Tuwing magkakaroon siya ng panibagong estado sa buhay, kagaya ng mga posisyon,
nandun yung Ipinangangako nandun yung niyang... pag-asang pagbabago. At saka pinangangako daw na magbabago, di ba? You know, base ulit sa kwento ni Senadora Amy, na pinangangako niyang siya ay magbabago. Oo. Kaya sa atin, Jen, ako, ito personal kong pananaw dito, hindi ito isang bagay na hindi dapat pag-usapan in public, di ba? Oo. Hindi ito bagay na dapat na isawalang tabi, itago at kalimutan dahil nakasalalay po dito ang kapakanan ng buong bansa, ng buong bayan. Ito dapat talaga open for discussions to all. Dapat ito ang pinag-uusapan natin dahil para malaman natin kung paano natin maililigtas ang bansang ito dito sa mga corruption, di ba? Hindi naman pwedeng maayos, hindi po pwedeng magiging maayos ang sistema, tapos meron kang ganito na issue na patungkol sa isang leader ng bansa. Kasi apektado ang decision mo eh. Yung decision making mo, nasa kung ang pagbabasihan nga agad natin ay mga nasabi. Di ba? Mga pagpapasa mo, mukhang ganun na nga raw ang nangyayari. Mukhang malaki na epekto sa mga pagdedesisyon. Nag-iiba ng araw. Sabi ni Senadora Amy. Ang isa pa din na nagpapalala dito sa usapan, kasi parang nagkakaroon ng parang ibang mga pampalabo ng usapan. Ewan ko kung... itong isa may mga fake post po ngayon sa social media na kumakalat. Oo. Okay. Unahin na natin yung... Ano sinasabi? Yung sinabi ni... Ipinost di umano ni Senador Amy. Pakita natin, ha? Ayan, ang sabi daw dito, yes, don't argue with me. You should thank me. Ipinilit kita sa kapatid ko. Ang kinakausap ata si First Lady. Ipinilit kita sa kapatid ko kahit maganda lahat ng ex niya. Ikaw ang pinaka-ugly with biggest tummy, full of drugs and wine. Ayun, Amy Marcos. Statement daw ito ni Senador. Nilinaw ng Senador, Amy, I did not post this. So, hindi galing sa kanya yung post na yan? May nagkakalat. So, saan nagmula? Sa iba. Alam mo naman ngayon, Jen, madaling gumawa ng ganyan. Kasi ito official kasi yung kanyang may blue badge, official na pinapabulaanan niya. Nasa kanya galing ito. Okay. May sagot naman dito ang First Lady. Okay. Ito. Official na yan, baka fake news din yan. Official ang sagot. Official page din ito. Ayun, okay. Tingnan natin. Ayan, I won't argue with you anymore because after all, you're my husband's sister. And I respect Mommy Imelda. Pero yung mga statements mo, fake, kasing fake ng mukha mong retokada. Lisa Araneta Marcos. Pero, yung statement na yan ay fake din. Ayun. Ibig sabihin, hindi rin totoo. So may nagsasagutan ngayon na para baga pinagsasabong yung dalawa, gano'n. Yan ang sinasabi natin, hindi yan ang dapat na pinag-uusapan. Yan ang personal na awayan. Hindi yan. Lalo na fake news yan, di ba? Ang dapat, alamin natin. Yan ang awayan ng magpamilya na hindi na natin dapat pakialaman. Yan ang hindi natin dapat pakialaman. Walang pakialaman Walang pakialaman ng taong bayan dyan. Lalo na hindi naman pala totoo. Nga. Ang pagkakaalam ko, yan nangyayari, meron ka na naman gustong pagtakpan. Totoo. Diba? May mga taong gumagawa niyan para lang siguro ilihis ang konteksto ng usapan. Yes. Saan mapunta. Ang atin dito, Jen, sa tingin ko, it's about time na i-address ng Pangulo ito. Kasi kung dati ay iba yung mga... Noon kasing una, pwede mong sabihin may 100% politically motivated . Kasi mga kalaban niya sa politika nagsasabi. Pero this time, mismong kapatid na ng Pangulo . So therefore, pwede mo sabihin, politika yan, pero hindi mo rin maiaalis. Hindi mo pa pwedeng isawalang kibo. Isang tabi na lang. Isang tabi. Na ito'y kapatid mo. Na maaari nga, na totoo na
Dahil lang ito sa pagmamahal bilang kapatid. Di ba? May punto rin naman yun, ano? Yung bagay na yan. At lalo- mukhang mahalaga yung puntos na yun. At lalo pa dyan, silang lumaking magkakasama. Oho. Di ba? Tama. Palagi ko, hindi na po pwede yung address na hindi mismo ang presidente ang sasagot dito. Oho. Kasi, sabihin na natin, dyan, palilipasin natin ang araw na ito. Walang opisyal na pahayag ang Pangulo tungkol dito at iba man nagsasalita, mananatili yung agam-agam no? Oho. Yung pagdududa sa isipan ng marami na naku, adik naman palang presidente ng Pilipinas. So ang sa question mo dyan, Nelson, ay dapat lumabas ang Pangulo officially, magbigay siya ng kanyang statement. Dapat mag-usap silang magkapatid. Ay, para matagal na raw talaga hindi Ay, kaya kakausap nga oo. Nung pumasok nga raw sa Malacanang, hindi magkano. Ayun nga, ayusin nyo ang inyong relasyon. At ang importante dito, Jen, Ayusin yung relasyon, tsaka ayusin nyo rin yung dating sa taong bayan. yung taong bayan, Oo diba? naman. Oo. Kasi baka kami nagkaayos na ng relasyon nila, paano naman tayo? Iba kasi ang sitwasyon ngayon di ba? Oo nga, di ba? Kung noon ay hindi nagsasalita ang mismong kapatid ng presidente, ngayon nagsalita Tungkol sa problema ito. Tungkol sa problemang ito. Oho. Kaya ito, hindi ang sagot dito ay hindi katulad ng mga sagot noon. Totoo. Di ba? Oho. Iba ang sitwasyon ngayon. So dapat ang At bukod pa dyan, nababaon tayo sa isyu ng korupsyon At dapat ba ito, isa publiko din ng Pangulo? Sasagot siya ng dapat in public din, Nelson? Dapat, kasi publiko ang naghihintay. Di ba? Kasi na isa publiko na nga naman ito, Senadora Amy, no? Ay, nako.